Quiapo, lugar kung saan iniisip ng marami na laganap ang karahasan. Sinasabi nila na dito ka rin makakakita ng iba't ibang klase ng mga tao, mga taong madiskarte at mga taong mandaraya, mga taong halang ang kaluluwa at handang gawin ng lahat para kumita ng pera, kahit pa mang-api ng iba. Pero para sa mga taga Quiapo ay hindi ito totoo. Sadyang nagigipit lamang sila sa buhay. Pero hindi ibig sabihin nun ay lahat na sila ay masasamang mga tao. Karamihan din kasi sa mga nakatira sa squatter area ng Quiapo ay hindi naman talaga galing sa Maynila, kundi ay galing sila sa mga probinsya na nagbabaka sakaling magkaroon ng magandang buhay dito. Ngunit naging sawing palad. Katulad na lamang ng pamilya ni Lorenzo. Mula pagkabata ay sa Quiapo na namulat si Lorenzo. Dito na siya pinalaki ng kanyang mga magulang at pinag-aral. Noong una ay maayos naman ang kanilang buhay. Sa katunayan nga niyan ay malayong malayo ang kinalakihan ni Lorenzo sa buhay niya ngayon. Noon kasing bata siya ay meron pang maayos na trabaho ang kanyang tatay, habang ang kanyang nanay naman ay nasa bahay lamang at nagluluto ng ulam na inilalako niya naman sa kanilang mga kapitbahay para dagdag income. Ngunit nagsimulang magkaletse-letse ang kanilang buhay noong nasangkot ang tatay na Lorenzo sa mga pinagbabawal na aktibidad. Napag-alaman kasi ng mga pulis na nagbebenta at gumagamit ng iligal na droga ang tatay na Lorenzo. Ito ay nagdulot para makulong siya ng ilang mga taon at nakalaya na lamang siya noong high school na ang kanyang anak na si Lorenzo. Pero sobra nang nagbago ang buhay nila at kahit pa nakalaya na ang tatay na Lorenzo ay hindi na naibalik pa ang maginhawa nilang buhay. Kaya naman mas pa lamang si Lorenzo ay marami na siyang mga pinaniniwalaan na hindi naman kaangkop sa tingin ng lipunan na tama. Katulad na lamang na hindi siya naniniwala sa Diyos. Dahil para sa kanya, kung may Diyos, ay bakit hinayaan nito na magkaganito ang kanilang sitwasyon? At halos lahat na yata ng bisyo ay ginagawa ng batang si Lorenzo hanggang sa tumuntong siya sa ika-16 na taong gulang. Noong mapagkakataon na ito, nasanay si Lorenzo na nag-iisa lamang siyang anak. At dahil doon, kahit papaano ay natitiis niya ang paghihirap na dinadanas nila. Ngunit noong makalaya ang tatay niya, nasa 10 taong gulang siya, ay agad silang nakabuo ng pangalawang kapatid na Lorenzo, na pinangalanan namang Edsel. Pero malayong malayo na ang tatay na Lorenzo sa kung paano nito tratuhin ang kanyang pamilya noong hindi pa siya nakukulong. Ngayon kasi puro na lamang bisyo ang ginagawa nito. Kung hindi iinom sa gabi, ay aawayin si Cristina, ang nanay ni Lorenzo. Kaya naman mas pa lamang noon si Lorenzo ay nagtataka na siya kung bakit pumayag ang nanay niya na masundan pa ang kanilang anak, gayong hindi naman na maayos ang pagtrato sa kanila ng kanilang tatay. Unti-unti lamang lumuba ang kanilang sitwasyon at hindi nga kalaunan ay nakulong na naman ang tatay ni Lorenzo. At sa pagkakataong ito ay ilang dekada nila itong hindi makikita dahil mas malala ng krimen ang kinasangkutan niya. Para bang napakabilis ng ihip ng hangin. Dati ay nakapagre-renta pa sila ng bahay na may 2 kwarto. Ngunit ngayon, nakatira na lamang sila sa kariton. Namumula at nangingitim ang mga balat dahil sa paso ng araw. Madudumi na ang mga damit at tanging sa limos na lamang sila nabubuhay. Bakit ba hindi mo na lang ako hayaang magtrabaho? Kaya ko naman na magtrabaho, 16 na ako. Ang tagal-tagal ko nang tumigil sa pag-aaral. Wala na tayong mararating nito. Wala na si Papa. Kung hindi ako magtatrabaho, sabay-sabay tayong mamamatay dito. Pagrereklamo ni Lorenzo sa kanyang ina na si Cristina. Naiiyak naman na tumingin si Cristina sa kanyang anak. Gusto mo bang magaya ka sa tatay mo? Yung tatay mo hinayaan ko lang magtrabaho dito sa Maynila kahit hindi kami sanay dito. Pero nung ginawa niya, nagpa-impluwensya siya sa mga barkada niya. Nululong sa masasamang mga bisyo. At ngayon, di na natin siya kasama. Hindi ako papayag na ganun din yung mangyari sa'yo. Wika nito sa anak. Napatingin naman si Lorenzo sa kanyang kapatid na si Edsel. Paano naman si Edsel? Kung ayaw mo ako magtrabaho, paano makapag-aaral yan? 6 na taon na si Edsel, ma. Kailangan niya nang pumasok sa school. Okay lang sa akin kung hindi ako mag-aaral. Pero si Edsel, huwag mo naman ipagkait sa kanya yung oportunidad na yun.
Huwag mo naman siyang hayaang lumaki dito sa mainit, magulo at nakakatakot na lugar nito. Singhal pa ni Lorenzo. Hindi naman na nakapagsalita pa si Christina. Sa katunayan yan ay tama naman ang kanyang anak. Marami namang pwedeng mahanap na trabaho si Lorenzo. Pero kinatatakot ni Christina na baka may impluwensya ng kanyang anak ng mga masasamang loob dito sa Maynila. Lalo na at hindi niya naman ito mababantayan. 16 pa lamang si Lorenzo. Alam niya na madali lamang itong mamamanipula ng kahit na sino. At iniisip ni Christina na magagaya lamang ang kanyang anak sa tatay nito at kalaunan ay makukulong din. Mas okay na maghirap sila basta ay magkakasama. Kesa naman mawalay sa kanyang piling ang kauna-unahan niyang anak. Pero ang problema ay hindi na makokontrol pa ni Christina ang mga ginagawang desisyon ni Lorenzo. At kahit hindi siya pumayag, nasa edad na si Lorenzo na kaya niya nang lumaban sa kanyang ina. Kaya naman kinahapunan, habang nangangalakal silang dalawa ni Christina, buhat-buhat ng babae ang batang si Edsel ay biglang nagsalita si Lorenzo. May nakita na akong trabaho. Seryosong saad nito. Nanlaki naman ang mga mata ni Christina sa sinabi ni Lorenzo. Ha? Anong ibig mong sabihin nakahanap ka na ng trabaho? Di ba napag-usapan na natin to? Saad ng babae. Diretso nang tumingin sa kanya si Lorenzo. Ma, hindi ako nagpapaalam. Nagsasabi ako. May nahanap na akong trabaho. At gagawin ko to para kay Edsel. Huwag kang mag-alala, hindi ako may impluwensya ng kahit na sino. Nakita ko lahat ng masasamang nangyari kay Papa. At hindi ako papayag na mangyari yun sa akin. Dire-diretsong saad ni Lorenzo. Sa katunayan yan, alam ni Christina na matalino ang kanyang anak. Noong elementarya pa nga lang ito, ay ilang beses na itong nanguna sa kanilang klase. Ngunit hindi pumapayag ang guro niya na mag-top 1 siya. Dahil pakiramdam nila ay hindi sapat ang talino ng bata. Dapat ay magaling din ito sa iba pang mga aktibidad. At nang lumaki na nga si Lorenzo, ay doon na pagtanto ni Christina na mapagkakatiwalaan niya ito. Kaya naman masakit man sa loob niya, ay pumayag na rin siya sa kahilingan ng anak. Niyakap ni Lorenzo ang kanyang nanay. Habang malagkit ang kanilang mga balat at ang mga suot nilang damit ay para ng mga basahan. Habang nakayakap si Lorenzo ay bumulong siya sa kanyang nanay. Miss ko na yung dati nating buhay, ma. Gagawin ko ang lahat para mabalik yun. Pagpapangako ng bata. Pinipigil naman ni Christina ang kanyang pag-iyak. Pakiramdam niya ay sobrang niyang nabigo ang kanyang anak. Gusto niya mang ibigay ang mga pangangailangan nito pero wala na siyang magagawa. Kinahapunan ay dumiretso sa talyer si Lorenzo. Ito ang sinasabi ng kaibigan niya na pwede niyang pasukan na trabaho. Ikaw ba si Lorenzo? Malalim na boses ng isang lalaking sumalubong sa kanya. Tumingala naman si Lorenzo sa matangkad na lalaki sa harap niya. Sabay tumango. Sasabihin ko sana na magbihis ka muna ng damit. Pero madudumayan ka rin naman dito. Sige, pumunta ka na dun. Ituturo sa'yo ng tauhan ko kung anong gagawin mo. Nakabusangot na saad ng lalaki at tila ba'y nandidiri sa itsura ni Lorenzo. Maganda ang kasuotan ng lalaking ito. Nakasuot ng sombrero at shades at halatang mamahalin ng kasuotan. Tila ba naglalaway si Lorenzo habang tinititigan niya na paunti-unting lumayo ang lalaki. Naiinggit siya kung gaano kaganda ang pananamit nito. Samantalang siya ay tila babasahan na ang damit dahil ilang buwan na itong hindi nalalabhan. May itsurang bata si Lorenzo. At kung makakaligo lang siya at masusuotan ng magandang damit, ay siguradong maraming mga babae ang magkakagusto sa kanya. Pero sa kalagayan niya ngayon, sa tuwing nakakakita ng babae si Lorenzo, ay siya na ang umiiwas. Nahihiya siya dahil nagbibinata na siya, pero wala pa rin pagbabago sa kanyang itsura. Dugyutin pa rin siya at walang may pagmamalaki sa sarili. Noong hapon na iyon ay nagtrabaho si Lorenzo ng buong gabi. Naging helper siya sa pag-aayos ng sasakyan. Ang manipis niyang pangangatawan ay pinagbubuhat ng mga bagay na halos doble ng timbang niya. Pero wala namang karapatan si Lorenzo na magreklamo. Ito lamang ang natatanging trabaho na pwede niyang mapasukan. Hindi siya nakapag-aral at bata pa lamang siya. Para sa kanya ay mabuti na ito kaysa sa wala. Dahil sa huli ay kikita naman siya ng pera na matutulong para sa kanyang kapatid. Pangarap niya kasi talaga ang makapasok ang kapatid niyang si Edsel sa eskwelahan. Katulad ng naranasan niya noong siya ay bata pa. Nang matapos ang gabi, inakala ni Lorenzo na bibigyan kaagad siya ng sahod. Ngunit pinaalam sa kanya
na pwede lamang siya makakuha ng sahod tuwing Sabado. At saktong-sakto naman ay Lunes noong araw na iyon. Kailangang maghintay ni Lorenzo ng halos 1 linggo kung gusto niyang kumita. Ang problema nga lamang ay hindi siya pinakain doon. Kaya naman ay nahirapan siyang isipin kung paano siya makakahanap ng pagkain na mapagkukunan niya ng lakas para makapasok ng 1 linggo ng tuloy-tuloy. Alam niya kasi na hindi na rin pwedeng asahan ng nanay niya sa pangangalakal nito. Halos 20 lang ang kinikita nila sa araw-araw at ang mga kinakain nila ay tira-tirang mga pagkain na tinatapon sa kalsada. Pero alam ni Lorenzo na utak niya lamang ang kalaban niya at kung magtitiis siya ng 1 linggo ay siguradong may papatunguhan naman ng lahat. Dumating ang Sabado. Makalipas ang halos 1 linggo na impyernong pinagdaanan ni Lorenzo, walang kain na pumapasok araw-araw at umuuwing gutom at pagod, ay oras na para makuha niya ang kanyang sahod. Hindi naman umaasa si Lorenzo sa malaking sahod dahil bata pa siya at alam niya din naman kung gaano kakuripot ang mga negosyante sa Quiapo na umabot na nga sa puntong iniisahan nila ang mga taong kagaya ni Lorenzo. Pero tinatagan pa rin ni Lorenzo ang kanyang loob. Umaasa siya na nakikita siya ng sapat para sa darating na linggo para sa mga pangangailangan ng kanyang pamilya. Ang kanyang nanay, lalong-lalo na ang kapatid niyang si Edsel. Habang nakapila si Lorenzo sa bigayan ng mga sahod, isa-isang inabutan ng mga tao doon ng puting envelope na naglalaman ng kanilang pera. Pero nang si Lorenzo na ang nasa unahan ng linya, ay nagkaroon ng kakaibang pangyayari. Anong pangalan mo? Tanong ng lalaking nakasalamin na may bigote na nakaupo sa lamesa. Lorenzo po. Lorenzo Muñez. Sagot ng binata na halatang kinakabahan. Nagtagal ng halos 2 minuto ang paghahanap sa pangalan niya. Wala ka naman dito ah. Bakit ka nakapila? Saad ng lalaki na nagdulot para halos may matay si Lorenzo sa gulat. Paano pong nangyaring wala po ako dyan? Mula Lunes po, nagtrabaho po ako dito. Pagpapaliwanag ni Lorenzo. Tumayo ang lalaki sa harapan niya at tinitigan siya mula ulo hanggang paa. Sa tingin mo ba maniniwala ako sa'yo? Maniniwala pa ako pag sinabi mong namulubi ka dito ng 1 linggo. Umalis ka na nga, marami pang nakapila sa likod. Pangmamata ng lalaki sa kanya. Halos madurog ang puso ni Lorenzo. Hindi siya makapaniwala na ganito lang siya tatratuhin ng mga taong pinagtrabahuan niya. Pero hindi niya man kayang lumaban. Kaya ang una niyang ginawa ay pumunta siya sa opisina ng lalaking una niyang nakausap. Inaakala ni Lorenzo na ito ang boss sa lugar. Tao po! Tao po! Katok ni Lorenzo sa opisina habang mabigat ang kanyang puso. Sino ba yan? Kanina ka ba nag-iingay ah? Bulyaw ng lalaki sa kanya nang buksan na ang pinto. Sir, naaalala niyo pa po ba ako? Ako po yung ginawa niyong helper nakaraang Lunes at nagtrabaho po ako hanggang Sabado. Nauutal na wika ni Lorenzo habang kinakausap ang malaking lalaki sa harap niya. Saglitang nag-isip ang lalaki. Oo, naalala kita. Bakit? Anong problema? Tanong nito kay Lorenzo. Kasi sir, wala po akong nakuhang sahod. Wala daw po yung pangalan ko dun sa listahan. Pagpipigil iyak, nawika ni Lorenzo. Natawa naman ang lalaki sa kanya. Anong big mong sabihing sahod? Wala ka naman talagang sahod eh. Yung lalaking nag-recruit sa'yo, siya yung sasahuran namin. Tapos bahala na siya kung magkano ibibigay niya sa'yo. Huwag ako yung hanapin mo. Kinontrata lang namin yung lalaking nagdala sa'yo dito. Siya yung tanungin mo. Doon ka maghanap ng sinasabi mong sahod mo. Natatawang wika ng lalaki sabay hampas ng malakas sa pinto upang masara ito. Anong ibig sabihin nito? Gulong-gulo na wika ni Lorenzo. Nasa isip niya ay nagtrabaho siya ng maigi. Hindi siya nandaya o nanlamang sa iba. Pakiramdam niya ay deserve niya naman na kumita. Pero talaga namang madaya ang mundo. Agad hinanap ni Lorenzo ang kanyang kaibigan. Ito ay si Eric. Nasa 25 taong gulang na si Eric at nagtatrabaho din ito sa talyer kung saan niya ni-recruit si Lorenzo. Kuya, ano ibig sabihin ni boss na sa'yo niya daw binigay yung sahod ko? Seryosong saad ni Lorenzo sa kanya. Hindi na naiiyak si Lorenzo. Diretso lamang itong nakatingin kay Eric. Bakit ganyan ka makatitig? Tinatakot mo ba ako? Nanlilisik na matang tanong ni Eric sa kanya. Hindi kuya. Tinatanong ko lang kung nasaan yung sahod ko. Pinagtrabahuan ko yun. Akin na. Sagot naman ni Lorenzo. Ngumiti si Eric sa kanya.
Baka nakakalimutan mo, ako yung nagdala sa'yo dito. Lahat ng pinagtrabahuan mo, pinagtrabahuan ko rin. Kaya sige, nagpakahirap ka naman, di ba? O ito, wika ni Eric habang inaabot ang pera. Tinitigan ni Lorenzo kung magkano ang inaabot ni Eric at nanlumo siya sa kanyang nakita. 100 lamang ang binibigay nito sa kanya, kapalit ng halos 1 linggo niyang pagtatrabaho. Mandaraya ka, kuya. Alam mong hindi lang ganyan yung sahod ko. Niwala pa nga yun sa kalahati ng araw ko. Inis na wika ni Lorenzo sa kanya. Aba, nagmamagaling ka pa? Pasalamat ka, binibigyan pa kita ng pere. Hindi mo to tatanggapin, akin na to. Pananakot ni Eric. At noong mapagkakataon na iyon ay wala ng lakas si Lorenzo na lumaban pa. Kaya naman kinuha niya na lamang ang pera. Ayaw niya na ng gulo. At dumiretso na siya sa kanilang kariton kung saan ay naghihintay din ang kanyang nanay at si Edsel sa darating niyang sahod. Sorry ma, nadaya ako. Bungad na wika ni Lorenzo sa nanay niyang si Christina. Naluluwa naman si Christina sa pinagdaanan ng bata niyang anak. Pasensya ka na kung kailangan mo itong maranasan ha. Naiiyak na wika nito. Napakalambot ng puso ni Christina para sa kanyang anak at nahihirapan siya sa tuwing nakikita niyang nahihirapan ito. Napatingin naman si Lorenzo sa kapatid niyang si Edsel. Anong gusto mong bilhin ni kuya? Ito may pera na ako. Ngiting wika ni Lorenzo na tila ba'y wala siyang problema sa mundo. Nagsalita naman bigla si Christina. Alam mo ba, birthday niya na sa makalawa. Ayaw kong isipin eh. Ayaw kong sabihin sana sa'yo pero baka magalit ka kapag hindi ko nasabi. Tura ni Christina. Oh, birthday na pala ni Edsel eh. Saktong-sakto. Anong gusto ng bata kong kapatid na yan ha? Patuloy ng ngiti ni Lorenzo. Napatingin naman si Edsel sa isang batang nagbebisikleta kasama ang kanyang mga magulang. Maayos ang pananamit ng bata at halatang alaga ito. Nalungkot si Lorenzo nang makita niyang nakatingin si Edsel sa mga ito. Gusto mo ng bike? Huwag kang mag-alala. Hahanap si kuya ng bike para sa birthday mo. May bago kang bike. Pagpapangako ni Lorenzo. Tinapik naman ni Christina ang kanyang anak. Ano ibig mo sabihin hahanap ka ng bike? Wala na nga tayong pere. Malungkot na singhal nito. Akong bahala ma. Gagawan ko ng paraan. Pagpapangako pa ni Lorenzo. Talaga namang masigasig na bata si Lorenzo. At pakiramdam niya, lahat kaya niyang makuha basta ay magpupursige siya. Kinabukasan ay naglibot-libot sa Quiapo si Lorenzo. Umaasa na makakita siya ng isang bisikleta na tinapon ng kung sino mang mayaman. Hanggang sa mapadpad siya sa isang lugar na hindi masyadong matao. Merong malaking gusali sa tapat niya. At sa mga bintana nito ay nakikita niya ang mayayamang mga tao na nakasuot ng magagarang kasuotan na tila ba ay nagkukumpulan sa iisang lugar. Darating din yung araw na magiging ganyan din yung mga suot ko. Pagpapangarap ni Lorenzo habang nakatitig sa mga ito. Hanggang sa may mapansin siyang isang bisikleta. Bisikleta na nakaparking sa harap ng gusali. Nagpalingalinga si Lorenzo. Walang mga tao doon. At kapag kinuha niya ang bisikletang ito ay siguradong walang makakakita sa kanya. Pero ang paggawa ng masama ay ang pinakakinamumuhuyan ni Lorenzo. Ito ang huling bagay na gusto niyang magaya sa kanyang tatay. Alam niya kung ano ang naidulot ng kasamaan na ginagawa ng kanyang tatay sa kanilang pamilya at wala na siyang balak na ulitin ito. Umabot sa 5 minutong nakatitig si Lorenzo sa bisikleta at tila ba ay naguguluhan na ang kanyang utak. Iniisip niya na ang ginawa ng kanyang tatay ay malayong malayo sa gagawin niya ngayon. Dahil pakiramdam niya ay valid naman kung nanakawin niya ang bisikleta dahil gusto niyang pasiyahin ang kanyang kapatid na malapit na ang birthday. Samantala ang ginagawa naman ng tatay niya ay puro makamundong gawain na sarili lamang nito ang nakikinabang, hindi ang kanilang pamilya. Hindi ako naniniwala sa Diyos, pero kung totoo mang may Diyos, alam mo na ginagawa ko to para sa pamilya ko. Saad na Lorenzo habang unti-unting lumalapit sa bisikleta. Sa kanyang paglapit ay tinititigan niya kung meron bang makakakita sa kanya. Tinignan niya kung may gwardiya ba roon o may mga taong nakatambay. Ngunit tila ba maswerteng araw niya iyon. Dahil ito rin ang kauna-unahang pagkakataon na naging ganito katahimik sa Quiapo. Sa bagay, malayo na rin naman siya sa palengke at sa simbahan. Kaya naman siguradong matumal lang talaga ang mga tao dito. Sa wakas, nakuha niya na ang bisikleta.
At dahil hindi siya marunong magbike, dahil hindi rin naman siya tinuruan ng tatay niya noon, ay mano-mano niya itong minaneho papalayo. Makalipas ang ilang mga minuto, nakarating na siya sa kariton kung saan nakita niyang nagpapahinga ang kanyang nanay niya sa Cristina. Happy birthday to you, happy birthday to you. Pagkanta ni Lorenzo habang pinapakita sa nakababata niyang kapatid na si Edsel ang bisikletang ninakaw niya. Saan galing yan? Tanong ni Cristina sa anak. Nakangiti naman na sumagot si Lorenzo. Alam mo hindi ka maniniwala. Napakaswerte ko yata ngayong araw. Nakita ko tong bike. Tinapon lang ng kung sinong mayaman sa basurahan. Kinuha ko kaagad. Tignan mo. Ang ganda-ganda. Pagmamalaki ni Lorenzo sa bisikletang ninakaw niya. Marami pang katanungan si Cristina sa kanyang utak. Pero laging iniiba ni Lorenzo ang usapan. Kaya naman hindi niya na nagawa pang tanungin ito ng ilan pang mga tanong. Sa akin yan kuya? Tanong naman ni Edsel kay Lorenzo. Ngumiti naman si Lorenzo sa kanya. Oo, sayong-sayo to. Turan niya sa kapatid. Pero kuya, mas malaki pa sa'yo yung bisikletang yan. Paano ko yan madadrive? Curious na tanong ni Edsel sa kanyang kuya. At doon lamang napagtanto ni Lorenzo na ang bisikletang ninakaw niya ay hindi pala pang bata. At totoo ang sinasabi ni Edsel. Mas mataas pa ito kaysa sa kanya. Napakamot ulo na lamang si Lorenzo. Oo nga no, hindi ko napansin. Natatawang wika ng binata. Ganito na lang. Ako na lang muna gagamit nitong regalo ko sa'yo. At pagkatapos, pag malaki ka na, sa'yo na to. Gusto mo ba yun? Suggestion ni Lorenzo sa kapatid. Masaya namang umiti si Edsel sabay yakap sa kanyang kuya. Maraming salamat, kuya ko. Palambing na wika ng bata. Nakatitig lamang si Cristina sa dalawa. At nung matapos ang yakapan nila ay kinausap ng pribado ni Cristina ang anak. Nakikita mo ba yung bisikletang ninakaw mo? Diretsong saad ni Cristina. Bakit ganyan ka magsalita sa akin ma? Hindi ko nga ninakaw yung bisikleta. Pagpupumilit pa ni Lorenzo. Hindi ako naniniwala. Nakakita na ako ng ganyang bisikleta. At hindi basta-basta yung presyo niyan. Nakikita mo ba yung mga parts niyan? Halatang customize. Halatang bawat presyo mahal. Anak, hindi kita pinalaki para maging katulad ng papa mo. Alam kong gusto mo kaming pasayahin pero lagi mong gawin kung ano yung tama. Kahit na hindi yun ginagawa ng ibang mga tao sa paligid mo. Ganun kita pinalaki. Paninermo ni Cristina. At dahil sa mga salitang ito na sinabi ng nanay niya, ay tila ba lumambot ang puso ng binatang si Lorenzo. Kaya naman, agad-agad niyang dinala ang bisikleta sa lugar kung saan niya ito ninakaw. Pero nung pagkakataon na ito, ay medyo makapal na ang mga tao. Hindi katulad noong umaga na kinuha niya ang bisikleta. Hoy ikaw! Sigaw ng isang gwardya sa kanya. Ayan yung bike ni boss ah! Dagdag pa nito. Opo, ito nga po. Ibabalik ko po. Pagpapaliwanag naman ni Lorenzo. Aba, ikaw pala yung magnanakaw? Punyeta ka, kanina ka pa namin hinahanap. Kami sinisisi ni boss yung nawala yung bike. Malilintikan ka talaga sa akin. Pananakot nito kay Lorenzo. Napapikit na lamang si Lorenzo habang naglalakad ang gwardya papalapit sa kanya. Hanggang sa isang mainit na kamay ang dumampi sa kanyang balikat. Unti-unting binuksan ni Lorenzo ang kanyang mga mata at doon ay nakakita siya ng isang lalaking nakasuot ng isang black na tuxedo. Meron itong magandang necktie at kumikinang ang sapatos. Nakangiti ito sa kanya. Kaya ka ba bumalik dito kasi ibabalik mo yung bike ko? Tanong ng lalaki sa bata. Nanginginig naman at tumango si Lorenzo. Pasensya na po talaga kayo. Alam ko pong mali yung ginawa ko pero handa po akong bayarin yung pagkakamali ko at pagkakasala. Sagot ni Lorenzo habang naiiyak. Normal lang magkamali sa buhay anak. Dati yung bata ko ang dami ko ring pagkakamali. Pero ayun yung nagpapatatag sa atin. Yung pagharap natin sa mga pagkakamaling yun, doon mo may papakita kung gaano kakatapang at kabuting tao. Saad ng lalaki sa kanya na tila ba ay sinisermonan siya ng may mahinahon na boses. Hindi po ba kayo galit? Tanong ni Lorenzo. Bakit naman ako magagalit? Binalik mo na nga yung bisikleta ko. At saka, marami naman akong ganito sa bahay. Sa totoo niyan, may aaminin ako sa iyo. Saad ng lalaki kay Lorenzo. Habang ninanakaw mo tong bisikleta,
Nakatitig ako sa bintana sa taas ng building. Nakita ko na mukhang matagal mo pa pinag-isipan na. Pabirong wika ng lalaki. Nahihiya naman at tumango si Lorenzo. Opo, nagdadalawang isip po kasi talaga ako kasi alam ko pong mali yung gagawin ko. Pagpapaliwanag ng binata. Diniinan ng lalaki ang pagkakahawak niya sa balikat ni Lorenzo at tila ba ay hinihilot ito. Masaya ako dahil napagtagumpayan mo yung pagkakasala mo at nagawa mong matama yun. Kung ano man yung dahilan mo kung bakit mo ito ninakaw, naniniwala ako na may magandang dahilan ka. Pero syempre, ang pagnanakaw ay pagnanakaw. Hindi mo dapat gawin yun, okay? Saad ng lalaki at tumalikod na habang daladala ang kanyang bike. Pabalik na rin sana si Lorenzo nang bigla siyang tawagin ng lalaki. O, saan ka pupunta? Saad ng lalaki sa kanya. Tumuro naman si Lorenzo sa isang direksyon. Babalik na po ako dun kila mama at sa kapatid ko, naghihintay na po sila sa akin. Wika niya. Halika muna, pumasok ka muna sa loob. Mag-usap pa tayo. Huwag kang mag-alala, wala naman akong gagawing masama sa iyo. Ngiting wika ng lalaki. Nahihiyaman ay sinundan ni Lorenzo ang lalaki papasok sa isang building. Habang naglalakad sila, ay agad napansin ni Lorenzo ang mga tao na yumuyuko sa tuwing dumadaan ang lalaki sa harapan niya. Na tila ba ito ang boss nila. At sa gilid naman ay napansin ni Lorenzo ang magagarang mga sasakyan na nakaparking sa tabi. At ang bawat isa sa mga ito ay tila ba kumikintab sa ganda. Sa inyo po ba yan? Hindi na napigilan pa ni Lorenzo na magtanong. Ngumiti ang lalaki sa kanya. Oo, sa akin yan, binibenta namin. Sagot ng lalaki. Hanggang sa nakapunta na nga sila sa opisina. Lahat pa rin ng taong nadadaanan ng lalaki ay yumuyukod sa kanya. Nagtataka man pero nahihiya nang magtanong si Lorenzo. Ayaw niyang magmukhang tsismoso sa lalaking ito. Umupo sa isang malaking upuan ng lalaki. Nasa pagitan nilang dalawa ni Lorenzo ang isa pang malaking lamesa. Pinaupo naman ng lalaki sa tapat ng lamesa si Lorenzo. Ay sorry, hindi pa pala ako nagpapakilala sa iyo. Ay Mike. Mike ang pangalan ko. Nice to meet you. At ikaw? Tanong ng lalaki sa kanya. Yumuko naman si Lorenzo. Nice to meet you po Sir Mike. Ako po si Lorenzo. Magalang na saad nito. Alam mo Lorenzo kung bakit ka narito? Nakapasa ka kasi sa pagsubok ko. Ngiting wika ni Mike. Nagtataka naman si Lorenzo. Ano pong ibig niyong sabihin sa pagsubok? Kunot noong tanong niya. Natawa ang lalaki. Hindi ka ba nagtataka kung bakit may nakaparadang sa labas ng building ko? At ni wala man lang bantay? Pagtatakang tanong niya. Napatahimik naman si Lorenzo. Oo nga. Sino namang taong nasa tamang katinoan ang hindi babantayan ang ganito kagarang bisikleta? At ni wala man lang luck. Hindi agad nakapagsalita si Lorenzo. Naghahanap kasi ako ng mga taong tapat. Alam mo, matagal na ako sa business na to. Nagbebenta ako ng mga sasakyan. At sa tagal ko dito ay isa lang napagtanto ko. Daig ng taong tapat, ang taong matalino. Marami na akong nakuha ang mga empleyadong magagaling. Tatalino talaga. Pero ang kulang sa kanila, hindi sila tapat. Kaya hindi rin gumaganda yung takbo ng negosyo ko. At ikaw, napatunayan ko na tapat ka. At may mabuting puso pa, saad ni Mike. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang remote at binuksan ang TV na nasa likuran nila. Doon ay napanood ni Lorenzo ang kanyang sarili habang pinapakita niyang bisikleta sa kapatid niyang si Edsel. Ano pong ibig sabihin yan? Pagtatakang tanong ng binata. May GPS yung bisikletang yun at pinasundan kita sa bodyguard ko. Nakwento niya sa akin na ireregalo mo daw yun sa kapatid mo. Natutuwa ako. Saad ni Mike. Ninakaw mo yon hindi para sa sarili mong kapakanan, kundi para sa ikasasaya ng iba. At alam kong bata ka pa. Pero pwede bang pagka-graduate mo, dito ka magtrabaho sa kumpanya ko? Halos tumaas ang lahat ng balahibo sa katawan ng binatang si Lorenzo. Tama po ba naririnig ko? Gusto niyo po akong magtrabaho dito sa kumpanya niyo? Pagtataka ni Lorenzo. Tignan niyo po yung kasuotan ko. Ang pangit po ng damit ko, niwala pa nga po akong ligo sa harap niyo. Sigurado pong mas malinis pa po tong sahig niyo kaysa sa akin. Sigurado po ba kayo sa sinasabi niyo? Nilapit ni Mike ang mukha niya sa binata. Alam mo nak, yung amoy mo, mawawala yan.
Pero ang katapatan mo, isa yung malaking pagpapala sa kung sino mang kumpanya na pagtatrabahuan mo. Napayuko si Lorenzo dahil sa mga sinabi ng lalaki. Pasensya na po kayo pero hindi po ako nag-aaral ngayon. Gustuin ko man pong makapagtrabaho dito sa kumpanya ninyo pero wala po talagang oportunidad. Malungkot na wika ni Lorenzo. Ano ka ba? Ino-offeran kita na makapag-aral pagkatapos magtatrabaho ka dito. Ayun yung ibig kong sabihin. At simula nga ng kanilang pag-uusap ay personal na kinilala ni Mike ang pamilya ni Lorenzo. Hindi lamang ang binatang si Lorenzo ang pinag-aral niya, kundi maging ang kapatid nitong si Edsel. Hindi naman magkamaliw sa tuwa ang nararamdaman ni Christina. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman niya, pero iisa lang ang ibig sabihin ng lahat ng mga ito. Mahal sila ng Diyos at lahat ng pagsisikap at pagiging mabuting tao ni Lorenzo ay nasuklian lahat sa tulong na rin ng pagkatao ni Mike. Nakalipat sa mas maayos na tirahan ang pamilya ni Lorenzo at sa isang iglap lamang ay tuluyan ng nagbago ang kanilang buhay. Pero may isa pang hindi inaasahan ang nangyari sa buhay ni Lorenzo. Dahil lagi siyang pinapanalangin ni Mike ay natuto na rin siyang manalangin ng mag-isa. Sa katunayan yan ay lagi na rin siyang nagsasamba sa reliyon ng boss niyang si Mike. At dahil sa mga nangyaring ito sa kanyang buhay ay napagtanto niya na sinusubok lamang siya ng Ama. At pinangako niya sa kanyang sarili na hindi niya na muli pang questionin kung ano ang plano ng Diyos para sa kanya. Mabilis na lumipas ang panahon. Malapit nang mag-high school si Edsel. Samantala, ang kuya niya namang si Lorenzo ay kagagraduate lamang sa college. Tulad ng pinangako niya, pumasok agad siya sa kumpanya ng kanyang boss na si Mike. Pero bawat pag-alis sa kanilang bahay ay hindi niya nalilimutang manalangin. Tulad ng tinuro sa kanya nang itinuturing niya na ngayon na tatay na si Mike. Sobrang saya ng lalaking si Lorenzo dahil nagtiwala sa kanya si Mike. Pero mas masaya si Mike dahil nakitaan niya ng malaking potensyal si Lorenzo at hindi nga siya nagkakamali. Mas lalo lamang gumanda ang performance ng kanilang kumpanya simula nang dumating dito si Lorenzo. Sa awa na rin ng Diyos ay naging maganda naman ang kapalaran para kay Lorenzo. Pero hindi niya pa rin naman nakakalimutang tumulong sa iba, lalo na sa mga taong kaparehan niya ng sitwasyon noon. Kaya naman, noong may sarili na siyang sasakyan, ay napili niyang bumalik sa Quiapo kung saan siya nagsimula. Una niyang pinuntahan ng lugar kung saan sila dating nakatira ng kanyang nanay at kapatid na si Edsel. Naroroon pa rin ang ibang mga tao na kapitbahay nila. May sari-sariling mga kariton at nahihirapan sa buhay. Kaya naman nagmabuting loob si Lorenzo nabigyan ng mga ito ng mga pagkain. At hindi niya syempre nalilimutang ipanalangin ang kalagayan nila. Napakasaya ng puso ni Lorenzo sa tuwing nagagawa niyang makatulong sa ibang mga tao. Dahil alam niya kung gaanong paghihirap ang nararanasan ng mga ito dahil maski siya ay naranasan na rin ng mga iyon. Pero sa kanyang pag-uwi ay aksidenteng nabutas ang unahang gulong ng kanyang kotse. At nang tignan niya ito ay nakita niya na may nakasalpak na pako dito. Wala siyang ibang choice kundi ang dalhin ito sa talyer. At naalala niya ang lugar na unang pinagtrabahuan niya noon. Ang talyer na hindi siya binayaran ng maayos. Ito ang pinakamalapit sa kanya kaya naman ito na rin ang pinuntahan niya. Magandang umaga po sir. Masayang bungad ng lalaki. Binaba naman ni Lorenzo ang bintana ng kotse niya upang sabihin ang problema. At doon ay laking gulat niya na ang lalaking si Eric pala. Ang dati niyang kaibigan. Ang taong nanloko. Ang taong nanlamang. Si Eric ang bumabati sa kanyang harapan. Nang mapagtanto ni Eric na si Lorenzo ang nasa loob ng sasakyan, ay tinitigan niya ng buo ang sasakyan. Napakagara nitong tignan at halatang bagong-bago pa. Malayo na ang narating ni Lorenzo. Ito ay dahil na rin sa hindi siya nanlamang o nandaya ng ibang mga tao. Hindi katulad ni Lorenzo na hanggang ngayon ay tila ba hindi umaangat sa buhay dahil laging nanlalamang ng iba.